Hello po! Welcome sa aking channel, Robbie here! At ngayong araw, another video na naman po na isi-share ko or ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-fill out ng I-485 form for your application sa green card application or adjustment of status na maging legal na residente po tayo dito. Hindi po ako eksperto ha, paalala lang po. Ito ay base lamang sa aking karanasan sa pag-fill out ng form na ito na sana ay makatulong din po sa inyong aplikasyon na maging green card holder po. Hello po, ito po yung form I-485. Make sure po na yung expiration date, check mo po, dapat po yan. And then ito po yung i-fill out natin. Dito po kailangan pong ilagay nyo yung alien number ninyo ha, dito. Alien number. Saan ba makukuha ang alien number? Dito po sa inyong NOA 2. Sa taas po ng ito. Sa taas po ng pangalan ng beneficiaries beneficiaries full name. Dito po yan. May letter A po yung una-unang makikita. Okay? And now, lagay po natin dito yung married name na ni K1. Okay? Tsaka first name niya at tsaka yung middle name niya. Tayo po mga Pilipino, nilalagay po natin yung middle name natin. Nag-change po siya pag tayo po ay nagiging married. Ang nagiging middle name natin ay ang single last name natin. Okay? Next po, dito po sa itong area na to, yung family, yung ating information, yung since birth po tayo ha, yung single last name natin, first name at saka middle name natin nung single tayo or kung ano yung nakasulat sa birth certificate natin, okay? And then dito yung birthday nyo po, nilagay ko lang dito for example is January 1, 1988. And then kasi I'm a female din i-click dito. Kung male kayo, lalagay nyo dyan. And then yung birth, kung saan, city of birth ninyo, kung saan kayo pinanganak. Then punta tayo sa page 2. Okay, ang sa page 2, sa part 1 nito, country of birth, continuation niya sa page 1. And then, ano citizenship natin? And again, put your alien number here. And then, wala pa tayong USCIS online account. So, ibig sabihin, NA lang yan, not applicable for us. And then, ito po yung mailing address natin kung saan na tayo nakatira sa US, okay? Yung in care of, pwede, ipangalan mo dyan. Full name mo na married name na. And then, complete address mo dyan. And then, dito na yan sa US ha. And then, alternative na safe mailing address mo kung gusto, ito, iba to. If you're applying for VAWA, it's not applicable yan sa atin. And then, ito, need natin to yung social security natin. Kung wala kayong, hindi pa kayo nagkaroon ng social security number, kasi may mga instances na pag-apply mo dito, 14 days ka na dito nakarating sa US, pwede ka na mag-apply ng social security number. Ang iba na bibigyan, yung iba hindi. So kung meron ka na, mag-yes ka dito. Kung wala, mag-no ka. So then you provide your social security number kung meron na. Kung wala, just leave it blank or put NA. Then you put yes and yes dito. And then recent immigration history, ito na. Ilagay mo yung passport mo dito. Same lang din dito, same lang yan. And then yung expiration ng yung passport, saan in-issue, at saka yung non-immigrant visa number natin, nandyan yan sa visa passport natin na dinikit yung visa natin. I'll show you where, kung saan yan makukuha. Dito yan makukuha sa, ito. Ito yan makukuha yung ito yung sample, visa sample niyan. Ito yan. Dito yan makukuha yung visa number. Okay? Kulay-pula yan siya. Mostly nakalagay dyan sa atin letter R and then dito. Okay? And dyan, after mo yung lagay, ito naman kung saan yung unang-unang mong lapag or port of entry mo dito sa US. And then anong state, anong day ka nag-arrive dito. Okay? Yan po yung ilalagay dyan. And then, mag-pass tayo. Mag-pass tayo.
Okay, page 2, page 3 na tayo. Okay, liitan natin para makita nyo talaga. Okay, page 3 tayo. Information sa atin pa din yan. Okay, yan yung kanina yung explain ko sa inyo about sa USAS. Ito naman yung page 3. Liitan natin ng konti kung makikita nyo pa. So ito, i-click nyo yan, K1 visa, then number 3, pwede din to K1 visa, and then K1 visa dito. Wag natin tong kalimutan, yung form I-94 natin. Saan natin makukuha yan? Actually, I will just link below kung saan niya makukuha. I click nyo lang yung link na ilalagay ko sa description box sa ilalim, sa baba nitong video na to, and kung paano natin makukuha yan. I will show you example niyan. Dito yan makukuha. Ganito yung mukha ng I-94. Okay? Diyan i-print out nyo yan. Tapos dito nyo makikita yung number, yung record number o admission number ng I-94. Kakopy nyo yan at ilalagay dito. Okay? At saka kung ano ang expiration na nakalagay sa I-94. Ito ang expiration dyan. Andyan. Okay? Nandyan. Until when? Or until anong date. Okay? And then, after that one, lagay nyo dito, K1 visa, K1 visa, and then you provide kung anong pangalan nyo doon sa I-94, yun yung ilalagay nyo dito. Don't miss that one. And again, pwede nyo ditong ilagay yung alien number nyo. It's up to you guys. And then, i-click nyo tong person admitted to the United States as a fiancé or child of a fiancé of a U.S. citizen from Form 129F, K1, K2, non-immigrant. Diyan yung i-click, okay? And then, let's go sa page 4. Ito, parang wala naman talaga tayo ditong i-fill out. Wala talaga. Mag-yes na lang tayo dito. Are you applying for adjustment based on the immigration and nationality? Mag-yes na lang kayo dyan. I think, yeah, mag-yes kayo dyan. I'm not sure dyan. Teka lang, kasi hindi ko siya mabasa. Masyado. Yeah, you can put yes there. No, you should click no here. I'm sorry about that. You should click no. Mag-no kayo dyan. Mali ako dyan. So, mag-no tayo dito. Okay? Mag-no tayo. And then, dito, ilalagay natin yung receipt number. Yung nagsisimula sa WAC. Then, the rest na number dyan. And then, priority number. Tapos, ito, i-fill out to ng kung may K2 kayo, ilalagay nyo dito yung name ni K1. Pero kung K1 ka lang fill out nito, you should not fill out this one. And then, dito naman tayo sa part 3. Have you ever applied for an immigrant visa to obtain permanent resident status at a U.S. Embassy? Mag-no kayo dito kasi kung first time nyo lang naman. Okay? Mag-NA na rin kayo dito. And then, let's go sa page 5. Okay, page 5 tayo. This is address nyo to dito sa US. Okay, sorry about that. Ito, address nyo sa US na to ha. Kung kailan kayo lumapag dito, dyan nyo ilalagay dyan dito. Okay na yung present na. Basta kung kailan kayo dito lumapag sa US, yan yung ilalagay nyo. And then dito, address kung saan kayo sa Philippines. Kailan kayo nagstay doon at ito yung araw na kung kailan kayo umalis ng Philippines going to US. And then here, employment nyo to history ng employment nyo. Kung may trabaho kayo, dito nyo ilalagay yung information, name ng company or name ng employer nyo, address, anong country, ano yung work nyo doon, ano yung status nyo or yung ano yung tinatrabaho nyo doon or ano position nyo po. Dito yan ilalagay. Okay? And then let's go to page 6. At continuation siya kung kailan kayo nag-start and kailan kayo nag-end sa inyong work. At kung may another employer pa kayo or work before that work. Pero kung wala, just skip that one. At kung gusto nyo sinisipag kayo magsulat dito or mag-type, lagyan nyo ng NA.
Same here. And then next is, ang information ng parents natin, pwede yung nauna dito ay mother nyo or father nyo. Let's say, mother nyo. Ilagay nyo dito yung married name niya. Tapos, ang pangalawa dito kung ano yung name niya sa birth certificate. Tapos, ilagay nyo dito female. For example lang, nanay nyo yung nauna. Isusulat nyo. And then, anong city siya pinanganak, anong country. Okay? And then, let's go sa page 7. Continuation siya kung saan siya na ngayon nakatira, na city, and then a country. And then, next is your father's information. Same din kung anong pag-fill out nyo sa mother nyo, birth date niya, lagyan nyo dito ng male, and then, saan siya pinanganak, saan siya pinanganak na city, and then bansa, at kung saan siya ngayon nakatira. And then the part 5, ilagay nyo kung anong status nyo na ngayon. Siyempre, married na kayo, ilalagay nyo yung X na dito, butang nyo X, tapos married. Tapos kung asawa nyo ay on duty or nag-work sa US Armed Forces or US Coast Guard, ilalagay nyo pong yes. Kung hindi naman, ilagay nyo yung no. And then kung dito naman, kung ilang beses kayo kinasal, ilagay nyo dyan. For example, ako, isang beses ako kinasal to my present husband. So, yan, lalagay nyo dyan. Tapos, information na ni hubby ninyo. Tapos, lagyan nyo dito ng no, kasi hindi naman mag-a-apply si hubby nyo with you sa green card. Okay, lagyan nyo ng X dyan. Oops, may nakalitan ba ako? No. So, let's go sa page 8. Am I right? Yeah, page 8. Yeah, page 8 tayo. Okay. Dito naman, information about your prior marriage. Kung kayo po ay annul or divorce, ilalagay nyo po dito information na yan dyan. And then, kung may anak kayo, lagay nyo din dyan name ng mga anak ninyo or ilan yung mga anak nyo. Dito naman, name ng mga anak ninyo at kung saan sila pinanganak. And then, kung wala naman, just skip that one. And, dito naman kung ipangatlo yung anak. And the next is about po sa inyo, ano po kayo, ano yung biographical information sa inyo. Ako nilagay ko dito, ako, not Hispanic, and then I'm Asian, and then yes, that's me. Yan po yung aking height, 5, and then 0 inches. 0 inch. Yung weight, nilalagay nyo din dyan. Tapos kulay ng mata nyo, I have brown eyes, and I have black hair. Yun. Tapos dito po, have you ever member of involved or something like that po? Huwag ko nang babasahin. At ang yung time ay ikli lang po. At ito po ay lalagyan na natin ng no. And then the rest here, wala na tayong i-fill out din dyan. And let's go sa page 10. And then, yan, continuation lang yung kung member kayo sa ganong something na yun. And parang wala na tayong dito, i-fill out. Dito naman, no lahat yan dyan. No lahat ang i-fill out natin dyan. Dito, no. Kaya lagyan natin ng X, eggs, and then this one. Hindi ko na babasahin. Kayo na magbasa. Di ako umano sa pagbabasa. Pero alam ko na no lahat yan dyan. Hindi ko na iisahin. And then here to criminal acts and violation. Mag-no tayo dyan. Ayan, nag-no na ako dyan. Nag-no. And then next page, lahat dyan ay no. Okay? No lahat yan dyan. If you have time, you can read it all, but I know, nabasa ko po yan bago ko i-answer ng no lahat, kaya nag-no ako lahat dyan. And page 12, the same thing, nag-no ako lahat dyan. Parang sa same yan sa DS-160 na ating fill out nung before ng ating interview date. And then page 13, the same thing, no lahat dyan. And then, dito naman, lalagay mo kung anong ilang household dito. Kami kasi ng asawa ko, 2 lang kami. So, ilagay ko yan 2. And then, kung ano indicate your annual household income. So, ang income namin ng asawa ko dito, hindi ko na basta kung anong income dyan ng asawa nyo, dyan yung ilalagay, i-click nyo. For example, yung dito. Yan. No, it's not, lagyan lang natin ng X dyan. Yan. And then here, to identify the total value of your household. Kung ayaw mong yung assets ng asset nyo, ayaw mong ilagay, so just lagay lang dyan. Di naman really very, sila, yung maselan. So, yan. And then 14, yun nilagay ko lang, identify the total value of household
liabilities. Kung ayaw mong ilagay doon, sinlagyan ko lang yan 0. Just I wanted 0 kasi hindi naman, optional lang siya. And then kung dito, ano yung degree or ano natapos mo. Kasi bachelor degree, lagay mo yan bachelor degree. And then this one, just skip. Not, optional lang yan. Ay, ito, nag-no ka lang dito, tsaka mag-no. Okay, page 15. No pa rin. Ang daming no dyan. Basahin nyo lang basta no ang mga answer dyan. And then, page 16. I'm sorry about that. No, no, no din dyan. General eligibility and in admissibility grounds. No yung mga answer dyan. And here is no. Okay. And then, nag-yes ka dito na nakakaintindi ka ng English. Okay? And, lagay mo dito yung phone number mo. Same lang din dyan. Kinapi ko lang dito. So, dyan mo ilalagay yung phone number mo dyan. I will put para makita nyo. Okay. For sample lang naman. Tapos, kailangan na mag-sign ang applicant dito, okay? At dapat kailangan din nakalagay kung kailan mo na sign. And then, that's it. Dito naman, skip lang yan dyan. Kasi hindi naman talaga kailangan dyan. And then, last thing po dito po, kailangan ilagay mo yung married last name mo, given name, and middle name mo po. And that's it po. Salamat po sa panonood na sana po ay nakatulong po ako kahit bulol-bulol po ako. Pasensya na po, pero most important po, yung malaman niyo po kung paano mag-fill out at simple lang po mag-fill out ng I-485 po. Kaya po, wag lang pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Kita-kits po ulit. Bye-bye!